post the releasing of a 10-year period of SALN declarations, what data are you hoping to find there? And 10 years, I mean, anong makikita natin dito? First of all, Gretchen, that is the bare minimum when we examine. When we were in the PACC, that is the bare minimum when you examine the SALN. That's for a table investigation, just a basis of comparison. This is done by every... Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Sino kaya ito? Medyo kaduda-duda. Kasi si Remulla ang ano daw eh. Si Remulla daw ang may hawak sa mambabatas na ito. Ay hindi pala. Parang si Remulla ang nilapitan ng dating mambabatas at handa na daw magsalita at ituro kung sino ang mastermind sa flood control scam. Aba, ano kaya ito? Sino kaya mambabatas ito? No, siguro mga banateros, panahon na natin para maghula-hula dyan sa comment section. Ang masama dito, etong mambabatas na to, kasi dati daw baka mapunta na naman tayo sa mga Duterte na naman. Masaklap dyan. No, ayun yung masaklap dyan Baka yung inaano nila na tawag dito, bagsak na naman nito, sa mga sa mga Duterte na naman. No? Baka sa mga Duterte na naman, kasi dating mambabatas, kung dating mambabatas, hindi ko lang i-research ko nga saglit. I-research ko nga kung ilang taon nang tinatagal ng mambabatas. Oo, kung hindi kasi ako masyadong Hindi kasi ako masyadong Congress. How many years to Congress, how many year? Wow, many year na puta. How many years in service? In service. So, ayan, tingnan natin. How many? Ilan ba? Ilan ba? Total, how many years service? Tama ba? Service ba lalagay? Ito mahirap. Pag mahina tayo sa English 6 years. Okay. Member of the Philippine Congress service started terms. Senator have a 6 years term, while members of House of Representatives have a 3-year term. A total of 24 senators are elected nationwide for 6 years terms, with House begin elected every 3 years. Okay. Every 3 years pala. Okay. So, every 3 years. So, ano pa to? Panahon pa to ni Marcos Jr. Tung mambabatas na to, di ba kakapalit lang? So nung nakaraan, ako po, delikado pa rin pala talaga. No, delikado pa rin pala talaga. Sino kaya itong mambabatas do? So, syempre, panoorin natin dito kung sinong mambabatas do. Kasi, ang nakalagay dito, dating mambabatas, handa nang magsalita. So, panoorin natin. Magkakaalaman na daw kung sino talagang, kung sino talagang may pakanan ng flood control project, meron nang magtuturo. May testigo na, Jen. Sino ang source ng balita na yan? Aba, ito ay matagal na natin pinapangarap. Ito ay mapagkakatiwala ang source. Ayon dito sa ating source,
isa daw dating mambabatas. Dating mambabatas. So it's either congressman, Buhay yan, buhay senado, buhay. Former Gago rin to si ano eh. Gago rin to si Nil eh, no? Buhay yan. Si Nil ba? Tama ba? Si Nil ata to itong isa eh. Buhay mo, bakit? Ano? Dala ka na ba sa mga ghost? Ay, lako. Buhay yan, buhay. Kulit din eh. No? Ayan. Handa na raw siyang magsiwalat Yan ng lahat ng kanyang nalalaman Oh, sa katiwalaan sa flood control project. Nako. yan na ang sinasabi ko. Oho. Pero ngayon, anong posisyon yan? Wag muna natin sasabihin. Sige. ha? Nako. Kasi baka Exciting ito. ma-preempt. Ha? Exciting ito. Sige. Baka nakaupo pa rin ngayon. Baka senador yan. Hindi kaya senador yan? Ang ano dito, ha? Ito ang... Hindi kaya si Lito Lapid? Hindi kaya si Lito Lapid yan? Bihira lang magsalita yun eh. Malay natin, di ba? Si Lito Lapid. Isa sa mga masipag na senador yun. Walang halong pulian yun. Pangungurap. Puro lang absent. Puro absent. Nasa Batang Quiapo. Baka itanong nyo, ano ang kinalaman niya dyan? Diba? Anong nalalaman niya? Oo nga. Siya ba'y nagsangkot dyan? O siya ba'y gumawa din ng insertion? Ito ang clue, Jen. Oh. Ito daw mambabatas na ito ay involved talaga sa katiwalian. Nako, so aamin siya. Aamin siya. Ay, grabe. Ay, mabigat nga yan. Involved siya sa nangyari at alam niya kung paano ginagalaw, paano ginagawa yung kalakaran dyan. Dating mambabatas, so ibig sabihin, hindi na ito mambabatas. Tapos na yung kanyang termino. Ganun. Tinong mo lang, Jen, ha? Oo. 20th Congress ngayon. Okay. Ang gumawa ng sinasabing pinakamatinding budget na maraming Insertions, etc. irregularidad ay yung 19th Congress. So Tama. kung ikaw ay kabilang sa 19th Congress at hindi ka na ngayon Nakapwesto? pwedeng ito yan. Oo nga. Hindi kaya si Paduano? Hindi kaya si Dan Fernandez? Hindi kaya si Stella Kimbo? Kaso hindi naman naamin yung mga yun. Pwede, gagawin siyang puppet. Operan mo lang ng 2 bilyon, 1 bilyon yan. Basic sa mga ano yan. Basic kila Martin Romualdez yan. Ikaw ba naman makakuha ng trilyonis eh. Diba? Basic na basic sa kanila yan, no? So, hindi natin alam sino kaya yan. 19 Congress eh. Tayo na mahirap hulaan to ha. Ang masama dito, ang pinakamalapit dito ay dalawang hinala. Pwedeng magsalita siya against to Romualdez and Marcos, Saldico. At pwede ring isa na against or ituturo niya ang mga Duterte. Yan lang pwedeng natin isipin. Yan lang naman nangyayaring realidad ngayon eh. Kapag gusto nila nang ma-divert yung issue, gagamit sila ng isang tao, ituturo ang Duterte. Tignan mo si Gordon ngayon, putak ng putak. Diba? Kahit hindi na halos nagkakabulol-bulol na sa English na, putak pa rin ng putak. Pwedeng ganun mangyari dyan. Sino kayang congressman to? Diba? Oo nga, no? Oo, pwede. Nako, isa-isahin ko yung mga dating senador at dating congressman. Grace po? Hindi? Wala pang pangalan. Wala pa. Akala ko si dating mambabatas ngayon. At alam mo ba kung sino ang kumumpirma nito? Na siya nga ay direkta may kinalaman? Na ito ay may lilitaw na testigong ito? So kumpirmadong Sino kaya? Meron na. Dahil nakausap na ito ni Ombudsman Crispin Remulla. Ay putang na. Eto, basahin natin ha. Ay sabi niya, nakatanggap rin ako ng tawag. Very early in the morning. Isang kaibigan ko, naku po kaibigan, paktay na, wala na, finish na, alam na this. Alam na kung sino ituturo nito. Isang kaibigan ko,
para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all, you will wait, I will work on that. Sasabihin niya yung involvement niya sa lahat na nangyari at saka kung paano nangyari ang lahat ng yan. Malupit. Putang ina. Kaibigan niya daw. Pag sinabi kasing kaibigan ni Martin Romualdez, kaibigan ni Marcos Jr., kaibigan ni Sandico, or kaibigan ni Ombudsman Remulla, nakakahinala na po yun. Hinala na po yung mga ganap na ganyan. Ayan, no? Ayan, no? Sabahin mo, ha? Nakatanggap ako ng tawag mula Kinantahan ba? sa aming... Yan, no? Ano sabi? Nakatanggap rin ako ng tawag. Very early in the morning. Isang kaibigan ko. Wow. Para siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Oy! Ayan ang sinasabi ko. Tell all? Yes. So, we'll wait. I will work on that. Aha. Sasabihin niya itong involvement niya. Involved pala siya. Ay, siyempre, alam niya, no, ha? Sa lahat ng nangyayari at saka kung paano nangyayari lahat yan. Yan na, sinasabi natin. Kaya sabi ko talagang si Secretary Bo yung ombudsman may gagawin ito talaga sa ikagaganda ng bayan. Nelson? Kaya lang, Teka, may pasubali pa. may kondisyon si Ombudsman Remulla. Binigyan pa niya ng kondisyon yung sasabi ng magti-tell all. Ang sabi niya rito, wait a minute. Kaping mainit. Bago Ano yan? Ano yan? I-briefing muna, no? Briefing muna, syempre. mo sabihin yan, kailangan mo munang isole lahat ng iyong mga nakuhang pera mula sa corruption. Atras ako, sir. Atras ako. Restitution agad yun. Restitution muna. Umamin ba siya na... Wait lang. Bago isole, kailangan, bago siya pagsalitain, kailangan ibalik mo na yung pera. So, ibig sabihin, pag hindi binalik yung pera na ninakaw ng dating mambabatas na yan, hindi rin natin malalaman kung sino yung tinutukoy niya. So, ibig sabihin, may talagang kondisyon na nangyayari. Kaya pala kamot ulo si Alcantara at Disgaya, no? Diba? Kaya pala kamot ulo sila Disgaya at Alcantara kay Boying Remulla. May mga kondisyon na nangyayari. Tsaka ito, katangahan yun. Alam mo kung bakit? Kung gusto mo talaga makakuha ng sapat na ebidensya laban dito sa maanumalyang flood control, puta na ba't mo kailangan sabihin yun? Di nagbago isip nun. Tanga ka ba? Ha? Puta na ba't mo kailangan sabihin yun? Dahil hindi mo sasabihin yun. Kasi nga, diba? Dapat hindi mo sasabihin yun na, oy, sige, magsalita ka. O pag nung nakapagsalita na at naituro na kung sino yung mastermind, na alam naman na natin kung sino, tsaka mo dapat sabihin na, o bawiin ko muna yung, ano mo yung mga pera dito at para hindi ka madamay. Ganun dapat. Tanginang yan. Pagkano nakulimbat niya, ganun ba ibig sabihin? Ay, sabi niya kasi dito, kailangan muna ng plea bargain. Mag-bargain ka muna, magkano ibabalik mo? Pagpapakita ng magandang gesture, good gesture niya naman. At hindi ka na namin kakasuhan. Ba? Plea bargain sa plea bargain, Yes, diba? plea bargaining agreement. Gagaguhan naman yun. Walang ganon. What if ibinalik nga ni Romualdez sa kalahati na nanakaw niya, so hindi na siya pwede kasuhan? Gago. Dapat kakasuhan pa rin yan. Lumabag sa batas eh. Mas mababang kaso na lang. Okay. Ang ipapile namin sa'yo. Dating mambabatas, taga Quezon City. Natalo. Wait lang ha. I-research natin. Research. Ha? Dating mambabatas
kabilang, Tagalog na Tagalog to kabilang sa 19th Congress. Ito. From, okay. From QC. Yan. Sino kaya ito, no? Dating mambabatas from QC. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. From 19 Congress. Ay, putang ina. Pinasalamatan ng kamera si dating Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng House of kabilang na 19 Congress. Tingnan natin kung sino yung mga from QC. From Quezon City Congressman. Ay, naku po! Siya ba ito? Naku. From 19 Congress. Sino to? Sino ito? Putang ina. Ay, sorry. Sorry. 19 Congress. From QC. Ang lumalabas dito, si Tama ba? Si Libanan? Hindi, sa Samar 2 Oo, sa Samar 2 Congress. 19 Congress. QC, ba't ay lumabas? Puta na mo, tinanggal na nila Quezon City. From Quezon. Tanggalin natin tong wait lang nabigla akong para may idea na tayo, guys. Ito, 19 Congress. District Quezon City Representative Arjo Atayde. Ito Nakita ko. The 19 Congress include representative for both province of Quezon and Quezon City. Quezon and Quezon City. So, Quezon Province and Quezon City. Representative for Quezon Province, the representative were, Wilfrido Mark ano bang tamang basa dito? Mark Emberga, First District. Sa Sa, hindi ko lang mapakita dyan Pero pwede naman wala. Hindi ako marunong. Wilfredo Mark Emberga, First District. David Suarez, Second District. Renante Arrogancia, Third District. And Kate Mikatan, Fourth District. For Quezon City, representative is Arjo Atayde. First District, Ralph Tulpo. Second District, Franz Pumaren. Third District, Bong Suntay. Fourth District, si Marvin Relo. Fifth District is Maribicco Pilar. Naku, kamag-anak pa ni Saldi ko. Putik na yan. Yari. Ano ko ba ma-share to dyan? Wait lang tignan natin kung may share ko. Para ano niya? Ano ba to? Para Yan, copy link. Ito, tignan natin Tignan natin. Tignan natin dito kung lalabas siya Kung lalabas, sana nga lumabas. Tignan natin dito. Kung lalabas. Ito yan Ayan na siya. Ito pala, lumabas ito pala, lumabas. Ay, kaso, hindi ma-scroll. Hindi ko ma-scroll. Why are you waiting for the chupulangkot? Wala, hindi ko ma-scroll, guys. Pero yun nga yung mga nabanggit doon, ayun nga po yung mga nabanggit ang nandito
19 Congress. Ito, isa-isahin ko ulit ha. Sa province, si Wilfredo Mark Enverga, David Suarez, Renante Arrogancia, si Kent Mikatan, si yan, ito naman sa Quezon City, Quezon Province kanina yan. Sa Quezon City, si Arjo Atayde, Ralph Tulpo, Franz Pumaren, tsaka Bong Suntay at Marvin Rillo ata to, Rillo, and Maribico Pilar. Yan, sila po ang mga 19 Congress ng Quezon City at Quezon Province. So isa sa kanila ang tinutukoy ni Boying Rimulya. Nako po. Delikado to. Puro mga tumanggap to ng mga isa to sa mga pumirma sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Paktay tayo dyan. Mula Quezon City. Mula Quezon City, saka nakatira, hindi man babatas ng Quezon City? Hindi. Pwedeng gano'n, di ba? Pwede nga, oo. Pwedeng taga Bicol na may sa Quezon City. Bahay sa Quezon City. Halos lahat naman yan kasi sa Batasan Complex na karamihan sa mga yan Ito kaya si Saldico, Jen? Saldico? Parang wala siyang alam kung bahay sa Quezon City. Wala. Wala ata, no? At saka mukhang mahirap kausapin baka ito, diba? Sa malayo. Baka si Maribik ko nga, Pilar. Baka lang ha. Sino kaya ito? Naku, ang problema po dito ay yun nga, yung... alam ko na, may idea ko dyan, Nason. Nabanggit na yung pangalan niya ng mga diskaya, nagsasabi lagi ng pangalan. Ang kita dito, papupunta kay ganito, kay ganyan. Sino? Si Batman. Bahala na si Batman. Yan ang tinatawag na alias Batman ng Kongreso. Yes. Ay, oo. Alam na. Tukoy na kung sino. Sa bagay, sinabi, baka lang naman eh. Diba? Baka lang naman eh. Alam ko yan. Kapartner ni Ruben. Kita-kita eh. Yan ay kapartner ni Ruben. Ruben Padilla. Nako. Si Batman, kapag may Batman, may Ruben eh. Diba? Parang naalala ko na may ganyang tinatawag. Batman and Robin. Nga. Si Batman kasi, kilala ko na. Yan nga, yung Marvin Rillo, Nelson. Dating congressman yan, na tinalo ni Bong Suntay. Yan na, nasasabi na nila. Konting lamang. At saka yung Marvin Rillo, ay minsan na nabanggit ang pangalan yan eh. Oo, Marvin Rillo. Nakikinig ngayon si... Hindi kaya si Maribik ko, Pilar? Lagi sa atin yan eh. Hintayin natin. Siya kaya ang tinutukoy ni Secretary Boying Rimulya. Unfair naman, napangalanan natin, Jen. Wala namang binigay na pangalan. Baka nga, no? Sa Kasi bagay, sinabi lang ni... Hindi ko sa bagay, Jen, kung sa Quezon City, di ba, halimbawa, mag-zero in na lang tayo Quezon City, na dating congressman o dating mambabatas, sa tama ka, nandun yung clue. Ayun, active siya sa 19 Congress eh. Pasok nga. Natalo lang siya, this year. At wala namang binanggit sa mga nakarang hearing na dating congressman na ngayon ay hindi na congressman. Kasi yung Atayde, congressman pa rin ngayon. Incumbent pa rin. Yung Ralph Tulpo, congressman pa rin. Yan nababanggit na. Yung Marvic dito sa Julian. So hindi ito, si Marvic Pilar. Yung Mitch Cahayo naman, Caloocan yun, Caloocan yun. Si PM Vargas, kapatid ni Alfred, congressman pa rin na ngayon. Ang napalitan lang talaga yung Marvin Rillo, wala, nalaglag. So yan na talaga? Ay, hindi kaya si David Suarez? Ang tanong, ano to ni JJ Suarez? Paktay tayo dyan. Si David Suarez na lang hindi nila nababanggit eh. Nako, paktay na. Sinabi base sa clue. Kung ang pagbabatayan natin. Pero again yun na naman hula-hula lang namin. Pwede hindi. Kasi nga, ang sabi natin, it's either, kasi mamabatas ha? Ewan ko kung dun sa pagkaka-translate sa English congressman. Tinagalog na kasi mamabatas eh. So it's either senador ito. Kung senador naman na taga Quezon City,
Hindi ko lang alam si Senator Grace Mo kung may bahay dito sa Quezon City. Sino ba mga nawala sa Senado nitong natapos ang kanilang mga termino? Wala namang senador dyan na nabanggit eh. Wala Na ba? involved sa flood control, di ba? Oo nga. Na taga Quezon City at dating mamabatas, maliban kay Bong Revilla, pero taga Cavite yun. Yun na nga. Yun Cavite yun. Oh. Ba't naman ito kasi Secretary Boying, parang daig pa yung mga nasa showbiz. May blind item pa eh. Baka kasi hindi... May mga blind item pa eh, no? Siguro nagpe-playing safe siya. Ganon? Hindi, parang siya pa nagbigay na kondisyon eh. Willing na lumabas eh. Di ba? Ang ginawa lang niya, sinabi, ba teka lang, magkano ka muna? Maglabas ka muna ng yung, ano ka muna, plea bargaining agreement, parang ganon. Yun nga. Di ba? Oo. Ay kung sinabi, sige, anytime. Ay kung yan ay nasa isang hearing, di ba, halimbawa, pinaamin niya. Ikaw ba? Opo, magsasabi na po ako. Etc. Sino yung mga yan? Ikaw ba? Nakabahagi ka? Pwede, willing ka ba? Kumbaga, under oath na to. Isa tagpo na, nanonood na tayong lahat. Willing ka ba na yung mga kinita mo doon sa ay isauli na sa kaba ng bayan? Ay di, pasok na sana. Di ba? Ay ngayon, kung sasabihin mo yung ngayon, at hindi pa binabanggit ang pangalan, paghihinalaan ka pa tuloy ng tao dyan. Kung sasabihin sa bandang huli, hindi ho nagtuloy eh. Hindi kami nagkasundo sa plea bargaining agreement. Nako po. Magkano ba gusto sa uli? Gusto sa uli, 1 billion. Sabi ko, kalahati lang eh. Gago. Di ba? Kasi nga, yung pagsusuli, dapat dumaan sa korte din. Jen. Yan, korte magsasabi. Hindi kayo magtatawaran Paano dyan. kung sabihin ng korte na maliit pala yan? Di ba? Di, ano na lang po, dagdag ako. Ano lang po ito, paunang bayad. Diyan natin makikita, Jen, yung sinasabi nila. Ito, ipapakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo kasi ano tayo. So, ito yung, ito po yan lahat. So, dyan, ito po yung mga 19, paano ba natin? Niitan lang natin. Ito po yung, mga kabilang sa 19th Congress. Lakihan lang natin. Liitan natin para malakihan natin ng Ustusi. Ayan. Ayan. Yan. Yan na. So may kita nyo dyan. May pangalang. Ano mga pangalan na nandyan? Andyan po. Yan eh. Yan yung binasa ko kanina eh. Eto, nangunguna po sa Quezon Province, si Wilfredo Mark and Berga, 1st District. David Suarez, 2nd District. Renante Arrogancia, 3rd District. Kent, wala naman ento, no? Kate ata ang Kate Mikatan, 4th District. For Quezon City, the Representative Arjo Atayde, 1st District. Ralph Tulpo, 2nd District. Franz Pumaren, 3rd District. Ito yung nabanggit, Bong Suntay, 4th District. Tsaka ito, si Marvin Rilo, 5th District. At ang pinakahuli, pang 6th District ng Quezon City, ay si Marivic Co. Pilar, na kamag-anak ni Saldico. Hindi, baka magka-apelido lang. Huwag kayong syungaret. So, sino kaya dyan, sa 19 Congress na yan, na tiga QC, ang tawag dito, pwede ko pala gawin yung ganun, no? Yung ko lang naisip, screenshot ko doon, tapos kahit ako dito. Sino kaya ho dyan sa, 1, 2, 3, 4, wait lang ha, bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dating congressman, 19 Congress. Yung iba kasi dyan, panalo pa eh. So, ang tinutukoy nila doon, natalo ata or hindi na nakapasok, no? Hindi na former congressman or kasi malabo talaga sa Senado eh. Malamang yan, congressman yan. So, sino kaya yan? Naku po. Ayun yung mga kakaabangan natin. Comment nyo na dyan, mga banateros. Kung sino sa mga dito ang magsasalita na at gagawing witness ni Remulla. Kinakabahan tayo pag si Remulla yung kumukuha ng witness, no? Hindi tangin na kasi mukha kasing demonyo yung hayop eh.
No? Kahit ako hindi, parang ayoko siyang paniwala na to. Eto, bentahan ng proyekto. Muling pasabog ni Toby Tiangco, panoorin natin. Panibagong pasabog mula kay Navotas City Representative Toby Tiangco. Bukod sa umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso, kinakaltasan din daw ng ilang kongresista ang pondo para sa flagship at foreign-assisted projects ng gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malemban. Yung naririnig ko, hindi lang by chismis, is si Saldico, di ba? Tila first-hand experience ni Navotas Representative Toby Tiangco ang umano'y bentahan ng proyekto sa Kongreso. Sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel, inilahad niya na minsan na siyang siningil ng umano'y taripa para sa isang proyektong in-request niya kay nooy House Committee on Appropriations Chairman at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. I think it was in the year 2023 for the 2024 budget. Meron kasi akong gustong matapos na mga multipurpose doon sa Navotas at na proyekto worth 200 million. Hindi naman ako nagre-request kay Saldico. Nag-request ako sa isang malapit kay Saldico. At sinabi sa akin after a few weeks na okay na i-request mo. Kaya alam, may taripa to. So, alam kong may bentahan. So, hindi yan yung sinasabi ko, hindi chismis. First-hand information. Inalok pa raw siya ng discount nang umano'y naglakad ng request. Ang sabi sa akin, pero since ka mag-anak ka, 50% discount, 10% ang taripa mo. Ngayon, ang sabi ko, teka muna, wag na lang. Kasi hindi ko kayang sabihin yan doon sa district engineer. Ibig mo sabihin, gusto mo, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% na taripa yan? Ayon kay Tiangco, walang ganitong kalakaran sa Kamara noong huli siyang naupo bilang kongresista. Kaya laking gulat niya nang malaman niyang may bentahan na umano ng proyekto pagpasok niya sa 19th Congress noong 2022. At sa pagsusuri niya sa 2025 budget, dito niya napag-alaman ang umano'y mahigit 13 billion peso insertions ni Ko. Bukod pa riyan, inilahad din ni Tiangco ang isa sa mga taktika ng ilang kongresista para masiguradong pasok ang kanilang insertion sa General Appropriations Act. Kabilang dyan ang pagbabawas ng fund allocation sa flagship at foreign assisted projects ng pamahalaan. Nilalagay nila sa program yan dahil alam nila kahit ano ang mangyari, pipilitin ng gobyerno na pondohan itong mga proyekto na foreign assisted tsaka yung flagship. Diba? Pipilitin ng gobyerno na mahanapan ng pondo yan. Okay? So, ang gagawin nila, yung mga gusto nilang ibenta ng proyekto, yun ang ilalagay na sa regular budget. Diba? Kasi, kung baliktarin natin, okay, kunyari, yung foreign assisted tsaka yung flagship, mananatili sa regular budget. At yung gusto nilang ibenta ang proyekto, ilalagay nila sa program. Sino naman magbabayad ng proyekto na nasa program, walang kasiguraduhan na mapapagawa. Isang halimbawa ng flagship project ay ang 10 billion peso flood control project ng DPWH at Japanese-based firm na JICA sa Cavite na pinuntahan ng Billionaire News Channel noong Agosto, kung saan ipinanawagan ni DPWH Undersecretary Emil Sadain na huwag pakialaman ng Kongreso ang proposed budget ng kanilang mga proyekto. Noong 2022 kasi, wala pang 1% sa mahigit 785 billion peso total budget ng DPWH ang nakalaan para sa kanilang opisina. Ganito rin ang kaso noong 2023, zero budget noong 2024 at 2% lang ngayong 2025. Maybe kung pwedeng kasuhan, kung talaga nagkasala, they can even put that in jail. Pero maybe Congress should leave us in the determinations of these projects. No? Once we have some study, wag nilang baguhin. Once we have a very specific program sa mamalakiang projects, huwag nilang palitan ng iba. Because flagship projects has to be given a more important focus on budgeting. Hindi lang po ito sa flood control. Panawagan ni Tiangco, dapat isapubliko ng House of Representatives kung sino ang proponent ng bawat proyekto at magkano ang budget per district.
Sa pamamagitan daw nito, masusuri ng ayos ng publiko kung sino ang mga kongresista na tila nagsisingit ng pondo. Kung hindi nila ilalathala yan, ibig sabihin, ang lagi kong sinasabi, let us be true to our word. Huwag tayong maglokohan, di ba? Kung sinasabi nila na transparent po yung budget, pero ayaw nilang ilagay sa website yung budget ng bawat congressional district o yung budget ng bawat party list at saan din nila to, hindi totoong fully transparent kami. I mean, sila ha, wala akong isama. Hindi totoo na fully transparent sila. Kasi bakit ayaw mong ipakita? Aniya, October 13 pa nang ipanawagan niya ito sa bagong liderato ng House Committee on Appropriations. Muli na rin daw siyang sumulat kay Nueva Ecija Representative Mika Swansing patungkol dito, pero wala pa rin itong tugon sa kasalukuyan. Para sa agenda. Grabe, no? Biruin mo yun, kahit saan ka mapunta, may nangyayaring korupsyon. Ganyang katindi. Biruin mo, pati pala sa ganun meron pa rin. Eto pagdating sa Congress, may bawas na. Pagdating sa DPWH, meron pa rin. Pagdating sa mga kontraktor, meron pa rin. Tapos pati din sa ganun, meron pa din. Ang lupit. Kakaiba na to, guys. Hindi na korupsyon tawag dito eh. Ha? Hindi na korupsyon tawag dito. Hindi na pagnanakaw tawag dito. Pinapatay na nila tayo. Oh, yun na talaga, hindi na korupsyon. Pagpatay sa bawat Pilipino na yung ginagawa nila dito, putay na pera natin yan. Diba? Na dapat mailaan yan sa proyekto na para din sa atin na mapapakinabangan natin. Putangin na kung simula dun sa taas, gitna, dulo, tapos yung pinaka dulo pa, may nangyayaring korupsyon, putay na. Ewan ko na lang talaga. Ang hirap lang magsalita pero minsan kasi may mga viewers na na-open sa mga mura pero ang sarap pagmumurahin, no? Yung parang tipong gusto mo na magsimatay, wag nyo na ibalik yung pera, mamatay na lang kayo. Parang gano'n na lang eh. Pero kasi masama din kasi yun eh. Saklap ng gano'n, no? Tangan, tindi. Ang tindi talaga. Ano ka na lang, magugulat ka na lang eh. Na ito na talaga, wala na talagang tatalo dito sa pagdating sa korupsyon. Itong administrasyong Marcos, wala na talagang tatalo. Ito na yung panalo. Grabe to. Kakaiba. So yan mga banateros, mga kabiyayan, anong may kukomento nyo sa pasabog ni Congressman Toby Tiangco at dito sa isang congressman na gagamitin na witness at handa nang ituro kung sino talaga ang mastermind sa flood control scam. So ano may komento niya? Paalala po kaibigan siya ni Remulla. So ano po may komento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share ang ating YouTube channel at itong video na to. At pakidamay na rin po dyan yung join button natin at super thanks sa mga hindi naman busy dyan. Oo, at syempre, pakidamay na din mga kasamahan ko at kaibigan, mga kapatid, pero hindi kami magkakamuka. Yan, nandyan si Boss, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, paring RJ Sir Jack, at syempre ako, andyan din ang kaibigan natin na sa PH Update and Don Mar TV at iba pang mga DDS vlogger. Mega love shoutout sa inyo lahat. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. You proposed the releasing of a 10-year period of SAL and declarations. What data are you hoping to find there? And 10 years, I mean, anong makikita natin dito? First of all, Gretchen, that is the bare minimum when we examine. When we were in the PACC, that is the bare minimum when you examine the SAL-N. That's for a table investigation, just a basis of comparison. And this is done by every investigator, yung talagang marunong. I think the NBI does the same. So that you will see
how much or how little or did the wealth grow in position commensurate to the salary that he is receiving or whatever sources of income an official may have. So 10 years is the minimum. But you can also go from the time that he started from public office. So from there, you will see whether his wealth increase commensurate to the salary or the pay that he is given, whether he is in business or not. Kasi po, what's important with the salary naman is a declaration. So you will be held accountable to your declaration. It's not important whether you're rich or not. What's important is whether you declared it or not.